some of you could probably share kung ano po yung mga natutunan nyo, ano po yung mga bagay na naituro sa inyo, doon po sa mga readings na ibinigay sa inyo. Sabi ko kanina, magtatawag ako kasi para meron namang participation. So, sino kaya sa kanila ang type kong tawagin dito? Hindi kayo sanay, no? Na doon sa amin, lahat kami doon nagsasalita kasi. So, sino po dito? Yung mayroon pong kapahayagan doon po sa mga binasa nila. Nagbasa ba kayo? Ha? Nagbasa ba kayo? Pinigay ba ng mga cell leaders nyo? Okay. So, sino po yung ba't nawawala yung mga worship team? Saan sila? Ha? Saan sila? Isa lang yung nakikita ko rito. Doon sa likod. Okay. Okay. Sino sa inyo? Come on. Oh, si Brother Kim. Sanay na si Brother Kim, nagsasalita eh. Yun sa... Volunteer daw ako, sabi ng asawa ko. Yung masaturin ako asawa. Ayun, yung reading assignment natin ngayon tungkol sa Father. Bago-bago pa akong Kristiyano, hindi ko maunawaan po ito. Kasi ang background ko, hindi ako naniniwala sa Diyos. Hindi ako naniniwala na merong Diyos. But eventually, nung unti-unti na po akong kinikilala na merong Diyos, ang hirap sa akin na i-connecta yung Diyos na Ama. Kasi naniniwala ko na may Diyos na makapangyarihan, na makapaglikha ng lahat, pero hindi Ama. Kadahilan ng ulit na maaga ko na ulit na sa Father, sa Tatay ko. So, ang hirap na i-connect ako sa buhay na ang Diyos ay isang mabuting Ama. Kaya yun nga, sa kaputihan ng Panginoon, yung niyang pinapaunawa sa akin na kung ano yung kahalagahan ng isang Ama at kung ano yung isang Ama, lalo na nung ako'y tatay na rin. Nung ginagawa ko na yung responsibility ko bilang isang Ama, nare-relate ko na ganito pala yung Diyos, tatay nga pala talaga siya. So, na mapagmahal at nagigiliw siya sa kanyang mga anak kahit minsan makulit. No? Pero at the end of the day, tuwang-tuwa pa rin ang mga Diyos. So, yun yung nakita ko sa ating babasahin. Sa day 1 lang yun. So, okay. Hindi ko siya sinend na parang readings na day 1, day 2, gano'n ba? Sinend ko lang siya na pwede niyong pag-aralan the whole... So, sino pa ho? Last. Ha? Langkit ng tingin ni Zenet sa akin. Zenet, halika dito. Yan. Okay. Okay na ho. Yan. Good afternoon po. Ako talaga yung nag-catch yung nag-rema sa akin talaga dun sa maraming readings na binigay ni Kuya Clarence ay hindi ko mapicturan kasi wala akong camera ng cellphone kaya sinulat ko yung madami talaga Kuya Clarence. Ako po, ang nagrema talaga sa akin yung Isaiah 41, Isaiah chapter 41 verse 10. Sabi niya, "So do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand." So, sa mga hindi po nakakakilala sa akin, mag-isa po ako sa bahay. So, lagi po akong kinakabahan. Lagi akong, di ba may times sa mga girls na may season, di ba, na sensitive ka, ganyan, emotional, may period tayong ganon. So, pag yung period na yon, sobra akong natadown lagi. So, parang yung period na yon ay yung last week. So, wala akong makapitan. Tapos, tamang-tama itong verse na to. Sabi ko, Lord, do not fear. Kasi this August, 2 bahay po ang inakyat sa amin. So lahat ng mga inakyat na mga bahay may bakod. Alam mo yung talagang fence. Yung bahay namin walang bakod, walang
ganyan. So, thankful ako sa Lord na kahit mag-isa ako, madilim, walang kapitbahay, walang yung protection ng Lord nasa akin. So, nung 2 weeks na magkasunod na may nananakawan at may inaakyat, kinabahan talaga ako kasi sabi ko, paano kung ako naman yung akyatin? Siyempre, wala naman akong kasama, sino mag-defend. Wala tayong mag-defend sa atin, di ba? So, pero sabi ko, nung nabasa ko to, sabi sabi niya, do not fear for I am with you. So, parang inassure ako ng Lord na wala kang dapat katakutan. Ako yung Lord mo, ako yung God mo. Parang nag-rema talaga sa akin na I am your God. So, walang ibang papantay. So, huwag kang matakot, huwag kang madismaya. I am your God. So, ang bigat nung I am your God. So, and sabi niya, I will strengthen you and help you and I will uphold you with my righteous right hand. Hindi lang niya sinabing, with my right hand. Sinabi niya, with my righteous right hand. So, sobrang sabi ko, Lord, I believe that you are with me. And awa ng Diyos, kahit ilang years na akong ganyan-ganyan sa bahay na ako lang mag-isa, He's been faithful sa kanyang protection. And wala talagang nangyayari na masama sa bahay. And I praise God for His word, for His promises, and for His faithfulness. Sabi ko na nga ba eh. Tama yung pagtawag ko sa kanya. For your information, kaya siya nag-iisa kasi ang kanyang kabiyak ay... tama ba ako? Nasa ibang... Most of the time, wala po siya sa tahanan. Nasa ibang bansa. No? Siya ay nakasakay sa bangka. Tama ba ako? Na malaki. Tawag doon ay barko. Seaman po siya. Okay. Ang ganda daw po at kapangyarihan ng mga bagay na natututunan po natin o dumarating sa buhay natin ay nakadepende po kung paano po natin una tinatanggap. Ibig sabihin, kanino po natin ina-attribute yung pinanggagalingan para siya po ay atin pong maparangalan. Pangalawa, papaano po tayo tumutugon sa mga bagay na natatanggap natin? How we respond to the things that is revealed to us would determine whether or not it would affect us in a supernatural way. No? Ay, hindi ko pong sabihin doon, mga bagay po na natututunan po natin o nababasa po natin, ang kapangyarihan po yan sa buhay natin ay kapag naintindihan po natin sila ng maigi. Dahil hindi man ibig sabihin na alam mo na, naintindihan mo na. Tama ba ako? Nung ako po'y maliit, ang trabaho ko po sa bahay, lumaki po ako sa probinsya, nagsisibak po ako ng kahoy. Dahil wala pa hong gasol. Sibak ng kahoy, ibilad yung kahoy, paghapon, kunin yung kahoy, lagay sa kamarin. Sa pong opisyo ko, yung sabi ng opisyo, yung responsibilidad sa tahanan. Tapos ang isa pang trabaho ko, mag-igib ng tubig. Ang igiban namin ng tubig ay medyo malayo. Yung aming balon, maglalakad ka ng mga, siguro dito hanggang dun sa parking area. Ganon kalayo, bit-bit ka. Mag-igib ka ng tubig sa balon, tapos pupunuin mo yung lagay dun sa loob ng bahay. Pangatlo na opisyo ko, paglampasok. Dahil yung aming sahig ay kahoy sa probinsya. Di ba yung mga bahay doon, kahoy yung mga sahig. Kailangan, makintab. No? So yun po yung trabaho ko. Madalas magreklamo po ako. Hindi po ako lumaki sa mga magulang ko, lumaki po ako sa lola. At laging sinasabi ng lola ko, pag nagre-reklamo ako, maintindihan mo din yan. Sabi niya. Sabi ko, hindi mo pwedeng intindihin ko na ngayon. Pero after how many years na ako ngayon ay meron ng pamilya, no? Naintindihan ko ang ibig sabihin nun.
Kaya pala ganun ang aking opisyo, ang responsibilidad doon sa murang edad, kasi gusto nila akong matuto. At isang naging malaking patayan sa buhay ko ngayon, na kung paano po ko humahawak ng responsibilidad bilang tatay, bilang namumuna po sa gawain, tatay ng pamilya, o tatay ng maraming tao, no? Napakalaki po yung responsibilidad. So, yun po ibig ko sabihin, na hindi ibig sabihin na sinabi na sa'yo, naintindihan mo na. Kaya pag minsan, pag yung mga anak ko, mga teenager na yung mga anak, pag sinasabi ko sila, parang alam ko na ano yun, pag sinasabihan mo sila, alam nila, pero hindi pa nila lubos na naintindihan. Kaya sabi ko, balang araw anak, pag nagkapamilya ka, maintindihan mo rin yan. Ha? Okay? Now, ang ganda ng mga hinahayag sa atin o natutunan po natin ay nakadepende kung paano po tayo tumutugon. No? Madalas, yung aking asawa, siya po yung kapag ako po ay, siyempre, dumadating po ako sa punto ng buhay ko na nalulungkot, nadidepress, nag-aalala, no? Bilang tatay, minsan nag-aalala ka, at dumadating po na emotionally distressed ka na. Kaya nagre-rescue po yung asawa ko. Sabi po ng asawa ko, Dad, di ba tinuturo mo? Di ba hindi mo dapat pasanin yan? Di ba sabi ng Bible, ibigay daw natin yan kay Jesus kasi pasanin niya yan? Yun po yung ibig kong sabihin doon. Alam ko, pero hindi ako marunong. Minsan nag-fail ako na tumugon. Nararanasan niyo ba yan? Ha? Alam mo. Pero, you still fail to respond. But when you respond correctly, kapag nag-respond ka ng tama, nagkakaroon ka ng kapayapaan. Yeah? Masasabi mo, oo nga naman. Hindi ko nga naman pasanin yan. Ibibigay ko na lang kay Jesus. No? Kaya po itong topic na ito, yan, yung isa pa. Yan. Okay? Yung pong topic na yan, o ibalik mo na lang doon sa una. Yan. Yung topic po na yan, as God, as our Father, isa pong napaka-interesting po yan na topic na ating pong pag-aaralan ngayong hapon. Sana hindi po kayo matutulog. Okay? Dahil minsan lang po ako pumunta rito, lalakasan ko yung boses ko para hindi ko kayo makatulog. Okay? So, pinapili po ako ni Leo at saka ni Joe. Ano bang gusto mong topic? So, siyempre, bilang pinaka-highlight sa akin bilang tatay, sabi ko parang okay sa akin to. Knowing God as a Father. Kasi sa palagay ko, ito po yung pinaka-interesting, inspiring, na bahagi ng buhay ko. Dahil unang-una, ako ho ay nagpakasal nung 24 years old ako. Batang-bata. No? So, you can just imagine, no? Si Kuya Clarence, malago pa buhok nun. Yan ang ebidensya. Pagka kinakamot. Ganun. Pagka problema. No? Now, interesting po siya kasi hindi po biro ang magpalaki ng anak o magpamilya. Kaya kayo kung may plano kayong mag-asawa, mag-isip-isip kayo ng maayos. Meron po akong, yung aking mga anak, malalaki na po sila. Yung aking panganay ay nurse na po siya. I'm proud to say na sa biyaya ng Panginoon ay nurse na yung panganay ko. Yung pangalawa ko naman ay tapos na rin po siya
si Brian. Siya po ay nagtatrabaho na rin po sa isang kumpanya sa La Generica, dun sa Sukat. Meron po kaming adopted na isa pa. Kanina ko yung Lawrence, adapt pa ng isa. No? Yung bunso ko ay 18 years old. Tama ba ko, ma'am? 19 years old. Sorry. Meron din kami in-adopt na 19 years old din. So you could just imagine I have like 4 young people in the house. So very challenging po yun on my part as a father. Plus, siyempre, marami pa ho kong mga anak-anakan. No? Yung pong ating mga kapatid sa iglesia ay we still have to father them. No? Kaya, interesting part po ng buhay ko dahil I know that sometimes I fail to be a father. I am not a perfect father. I'm trying to be a good father, but sometimes I still fail to be the best father. No? Kaya ito pong kapahayagan ng Diyos sa atin na sinasabi niyang siya ay ama natin, isa pong misteryo. Alam niyo po ba yon? Na sinasabi ng Diyos sa atin na siya ay ama natin. Dahil alam niyo po ba sa Biblia, hindi po normal na tawagin po nila ang Diyos na ama. Pwede nilang tawagin ang Diyos na Jehovah, Elohim, El Shaddai, pero hindi po nila tinatawag ang Diyos na ama. Hanggang sa dumating si Jesus. At siya ang nag-introduce sa Diyos bilang ama. Pero kahit na ini-introduce po ni Jesus ang Diyos bilang ama, galit pa rin ho yung mga ibang tao sa Kanya. Bakit po? Dahil isa pong kalapastanganan na tawagin mo ang Diyos na ama. Kaya ko nasasabing misteryo. Pero kung maintindihan po natin ang ibig sabihin ng relasyon ng ama sa atin bilang isang ama at anak, napakaganda po sapagkat ito po yung pundasyon ng lahat ng bagay na ginagawa natin bilang mga Kristiyano. Wala na ho akong alam na ibang pundasyon pa na magbibigay sa atin ng lakas o mag-motivate sa atin other than our relationship with God as a Father and we as His sons and daughters. Madalas, mas madali ho natin paniwalaan ang Diyos na siya ay makapangyarihan sa lahat, siya ay Diyos na galit sa kasalanan. Pero pagdating po sa Ama, di na ho natin alam makipag-relate. Sabi po ng isang disciple ko doon, nagkukwentuhan kami, yung tatay daw niya, laging umaalis. Kaya pag dumadating, alam niya tatay niya. Nagmamano siya, pero hirap siya na makipag-relate. Alam niyo yun? Hirap siya na mag-respond, tumugon sa kanya bilang tatay. No? Pero sabi po ng Panginoon, sabi niya, basahin nga natin, nababasa niyo po ba? Sabay-sabay tayo. And I will be a father to you, and you shall be sons and daughters to me. Sino nagsabi? Says the Lord. So, ibig sabihin, ang ating Diyos, hindi lang po siya Diyos na napakalaki, omniscience, omnipresence. Hindi lang po siya ganon. Ang ating pong Diyos ay isang Diyos na gusto pong makipagrelasyon. Sabihin natin relasyon. He wants to relate with us. Kaya nga sinasabi po natin, hindi religion, kundi relationship. Okay? Sa isang relationship, hindi po siya one way. Tama po ba?
Tama ba yan? Dapat mutual. Ibig sabihin, nagre-respond ka, nagre-respond din siya. So, ang challenge po sa atin mga kapatid, ito po ang problema. Si God, kilala ka niya. Tama? Ang sabi ng Bible, He wonderfully created you and fearfully created you. Alam niya kung uupo ka, sabi sa Bible, alam niya kung tatayo ka, alam niya kung anong nasa isip mo. Alam niya yung mga sikreto ng buhay mo. Alam niya kung kailan matatapos ang buhay mo. Bago mo palang sabihin yung salita, sabi ng Bible, alam na niya. Sabi sa Bible, alam niya ang bilang ng buhok mo. Sa Panginoon, hindi siya hirap sa akin. Madali na. Kilala ka niya. Tama po ba? So, ang challenge, hindi sa kanya. Tama? Nasaan ang challenge ngayon sa atin? Sa atin. Ang challenge ngayon is, how do we respond to Him as a Father? Dahil dati, hindi naman tayo anak. Tama? Lahat ba ng tao anak ng Diyos? Sino magsabing lahat ng tao anak ng Diyos? Taas ang kamay. Sino dito nagsasabing lahat ng tao ay anak ng Diyos? Taas ang kamay. Lahat ng tao anak ng Diyos? Okay. Mamaya, sabihin ko sa inyo. Patutunayan ko sa inyo. Okay? Kilala niyo si Francis at saka si Sarah? Kilala mo ng channel to? Ngayon, di ba yung muling buksan ng puso? Ano yan? Hindi niyo alam yun? Si Francis, si Enrique Hill. Si Sarah, siya si Julia Montes, di ba? Eh, di ba pinanganak silang sabay? Pinanganak silang sabay ni Agon Isidro at saka ni Sherry Hill. So, ang nangyari, dahil may sakit sa puso yung anak ni Sherry Hill, pinagpalit. Dahil mayaman si Agon Isidro. So, ibig sabihin, kung kunwari, si Linda at saka si Reggie, yung anak nila, swinits nila. Yung anak niya, lumaki sa pamilya niya. Yung anak niya, lumaki sa pamilya niya. So, nung dumating yung panahon na malalaki na sila, na-discover nila, na-switch pala sila. So, ano nangyari? Bumalik sila doon sa, dapat nanonood kayo eh. Kaya para hindi ako mahirapan eh. Bumalik sila doon sa dati nilang pamilya. Pagbalik nila doon sa kanilang dating pamilya, yung totoong pamilya nila, ano nangyari? Hirap sila. Tama? Hirap silang, mag-adjust. Ha? So parang tayo, sabi ni Jesus, sabi ng mga si Abraham ang tatay namin. Sabi ni Jesus, hindi si Abraham ang tatay nyo. Kasi kung si Abraham ang tatay nyo, siya dapat ang sinusunod nyo. Sinusunod nyo dapat yung mga ginagawa niya. Ang demonyo ang siyang tatay nyo. Sabi ni Jesus yun. Ang sabi ng Bible, tayo daw, John 1:12, tayo daw ay naging anak ng Diyos nung nanalig tayo at tinanggap natin si Kristo bilang anak ng Diyos. Sabi ng Bible, to those who believe, to those who receive Him, He gave them the right to become children of God. So lahat ng tao, nilikha ng Diyos, pero hindi lahat ay anak ng Diyos. Kailan ka naging anak ng Diyos? When the time that you have known Jesus as your Savior, that's the time na inadapt ka ng Diyos sa Kanyang pamilya. Amen? Nandito niyo ba yan? We became child of God by faith. Amen ba? So makikita mo yung adjustment mo. Dati anak ka ni... Tapos bigla ka naging anak ni God. Tama? So now you don't know how to respond. Nagis nyo? Parang si Sarah at saka si Francis. Hindi nila alam, o yayakapin nila yung nanay nila, o hindi nila alam. Bakit? May adjustment.
That's why the topic, knowing God as a Father, napaka-interesting po yan sapagkat it's a lifelong commitment, it's a lifelong learning. Hindi ibig sabihin na alam mo na, naiintindihan mo na. Amen ba? Ito po ay, habang ikaw po ay lumalago sa pananampalataya mo, mas naintindihan mo yung ibig o yung intention ng Diyos sa'yo bilang maging ama niya. Ama sa'yo. No? Now, marami pong sinasabi ang Biblia na mga talata na nagsasabing ang Diyos ay ama natin. Amen ba? Pero sa kabila nun, nag-aalangan pa rin tayo. Tayo pa rin ay nagdududa sa damdamin ng Diyos sa atin bilang ama. When you say father, at father ka, alam mo yung ibig kong sabihin. Tama? O kahit nanay ka, alam mo yon. Alam mo yung feeling ng isang magulang sa anak. Okay? Ano po yung dahilan kung bakit medyo hirap tayo na intindihin ito? Una, okay? Ang unang dahilan ay yan. Okay? Malamang dumaan po tayo sa mga trahedya sa buhay natin na ito yung nagiging balakid sa pag-intindi natin ng pagmamahal ng Diyos sa atin bilang Ama. Meron akong kaibigan doon sa Carmona. Lahat ng pera niya ininvest niya. Mga mahigit 2 milyon. Before, nag-uusap po kami tungkol sa Diyos kasi tinatry ko na i-share sa kanya si Jesus. Pero nung nalugi yung negosyo niya, sabi niya, wala na daw Diyos. Diba? Meron din akong isang kaibigan na ang tingin niya sa Diyos ay ibigay lang ng Diyos sa akin to, maniniwala na ako sa Kanya. Meron tayong sariling picture kung sino ang Diyos. Nagdo-drawing tayo ng image ng gusto nating maging itsura ng Diyos. Kaya pag dumarating po yung mga tragedy sa buhay natin, sasabihin natin wala naman Diyos eh. Hindi naman talaga ako mahal ng Diyos eh. Diba? Minsan pag meron nangyaring tragedya sa buhay, ang may kasalanan ang Diyos. Pag walang pambayad sa kuryente, ang may kasalanan ang Diyos. Tanggal sa trabaho, ang may kasalanan ang Diyos. Sabi ko, unfair naman nun sa Panginoon. Bakit hindi mo bintangan yung isa, yung demonyo? Ba't hindi ko naririnig yun? Diba? Ang sabi ng Bible, ang trabaho ng demonyo ay manira, magnakaw at pumatay. O ba't di siya pagbintangan natin? Ba't tuwing nagtatampo tayo sa Diyos? Diba? Meron siyang magandang layunin sa atin. Okay? Pangalawa, malamang naituro sa atin na ang Diyos ay banal. Hindi naging balanse po yung pagkuturo sa atin. Doon ako po'y maliit, laging sinasabi sa akin ng lola ko, matakot ka sa Diyos. Dahil pag hindi mo ginawa ito, parorosaan ka niya. Diba? So nakikita po natin na meron pong hindi balanseng pagtuturo sa atin. No? Mas malaki yung naituturo sa atin na ang Diyos ay dapat mong katakutan, ang Diyos ay galit sa kasalanan, ang Diyos ay magpaparusa, pero hindi po masyadong na-emphasize yung idea na ang Diyos ay tatay mo siya. Gusto niya maging tatay sa'yo. Gusto ka niyang yakap-yakapin. Gusto ka niyang mahalin ng sobra. Pangatlo na dahilan. Yan. Yung pong karanasan natin sa mga tatay natin. Meron pong mga ilan sa inyo dito na naging mabuti ang tatay. Tama ba? Nagkaroon kayo ng mga tatay na mapagmahal, na ang tatay ninyo ay nasa inyong poder. Pero alam niyo po bang survey? Mas marami po sa atin
ang mga nagkaroon ng hindi magandang karanasan sa kanilang mga pisikal na tatay. Ang aking tatay ay masipag. Good provider po siya sa aming pamilya. Pero dahil po doon, hindi po siya lumaki sa puder ko. Lumaki sa lola ko at ang malala ko tuwing para po akong baboy na na yung alam niyo yung kakatayang baboy, yung ingay niya. Di ba ganun? Tuwing aalis yung mga magulang ko, maalala ko noon dalawang tao yung yung pumipigil sa akin. Kasi gusto kong sumama sa aking mga magulang. Pero hindi naman pwede dahil kailangan nilang umalis at maghanap buhay sa ibang lugar. Ako, kailangan ko maiwan doon para mag-aral. Ang nangyari po, pagdating ko po ng grade 6, pagpatong po ng first year high school, na-stroke yung tatay ko. So, sa madaling sabi, dumating yung tatay ko sa puder ko. Nga lang, nung dumating yung tatay ko sa puder ko, dahil ako yung bunso, lahat ng mga kapatid ko may asawa na, nag-alisan na, ako na lang naiwan. Ako ngayon yung naiwan na mag-aalaga sa tatay ko. Alam niyo kung paano ko inaalagaan yung tatay ko? Pinupunasan ko pinapatay ko siya. Pinapaliguan ko siya. Tinatagtad ko yung pagkain niya. Binubuhat ko siya. Hindi ako nag-enjoy ng aking high school life. Inalagaan ko po yung aking ama. Pero ang himutok po ng aking damdamin, kailangan kita na tatay ko, pero ngayon, wala ka, pero ngayon, ako naman ngayon ang parang nagiging tatay sa'yo. Dahil wala na po siyang capacity. So what I'm saying is, inaalagaan ko po yung tatay ko noon na ang motivation ko ay obligation. Inaalagaan ko lang siya dahil obligasyon ko. Dahil anak niya ako. Pero parang yun po yung aking Pero I have never had an experience with my father na hindi ko narinig minsan sa kanya noon na mahal kita, o proud ako sa'yo, o wala akong ganong klase ng memory. Pero ngayon na naiintindihan ko na yung pagmamahal ng Panginoon, lagi ko sinasabi, sana kung may babalik ko lamang yung panahon, aalagaan ko ulit ng tatay ko, pero this time, meron ng pagmamahal sa kanya. So when it comes to our father, pag sinabi niyang tatay, yung word na father, medyo hindi natin alam kung paano tayo tutugon sa kanya. Hindi natin alam kung paano tayo makikipag-relate sa kanya na tatay. Yun ho yung challenge sa atin. No? Now, how can we be so sure what kind of God is this? Paano po tayo nakakasiguro na mahal tayo ng Diyos bilang Kaniyang Ama? Okay? Kasi, unang-una, nakita nyo na ba ang Diyos Ama? Nakita na ba natin? Yung ng earthly father mo, nakikita mo na, hirap ka bang makipag-relate. Tama? Eh di mas lalo na yung Father, God the Father, na hindi mo nakikita. Amen ba? Sinasabi lang natin, pero yung ating action mukhang malayo dun sa sinasabi natin. Kaya, ito po yung ginawa ng Diyos na paraan. You know? Si Felipe, tinatanong mo niya si Jesus, yung sa tagpo na yan. Sabi niya, Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama. Kasi parang kagaya din natin. Asan ba yung Ama na tinatawag ko? Sino ba siya? Saan ba siya nakatira? Kaya sabi ni Jesus kay Felipe, Felipe, nakasama mo ako ng 3 kalahating taon. Bakit mo sinasabing nasaan ang Ama? And then sinabi niya na to, He who has seen me
has seen the Father. Sabi niya, nakita mo na ako, nakasama mo na ako. Kung ano ako, yun din ang Ama. Kaya matalino po ang Diyos. Pinadala niya yung kanyang nag-iisang anak para meron ebidensya. Ito ako. Sino yon? Yung anak ko. Kung sino siya, ganon ako. Next. Sabi niya, Jesus is the exact representation of the Father. Ang ibig sabihin na exact, walang eksakto-eksakto. Yung kambal nga, hindi eksakto yan eh. Tama? Yung identical twins, di ba, hindi eksakto yan? Sino identical twins? Di ba kayo ka, may kambal ka, di ba? Actually, parang magkamukha, pero pag tinignan mo ng ng matagal-tagal, may pagkakaiba. Tama? Pero si Jesus, siya ang eksaktong mukha, character, attributes ng ating Ama. Mamaya, maintindihan po natin na maigi yan. Siya ang ebidensya. Okay? Ngayon, kung meron po tayong doubts, pagdududa, sa pagmamahal po niya sa atin, sabi po ng Biblia, yan. So, basahin nga natin, Jesus is the way. Sa Tagalog ay, si Jesus ang daan. Kung itutuloy natin yan, alam natin yan, ginagamit natin yan. Si Jesus ang daan, si Jesus ang ba't kayo nagbumubulong? Parang hindi kayo sigurado. Si Jesus ang daan, si Jesus ang buhay, si Jesus ang katotohanan. Walang makakapunta sa Ama kung hindi sa pamamagitan ni Jesus. Ngayon, nakala natin, itong verse na ito, patungkol lang yan sa kaligtasan. Pero, malalim pong ibig sabihin yan. No? Dahil si Jesus, ang ating Panginoon, siya ho ang nagbukas ng lahat-lahat. Malala niyo sa garden? Ano nangyari sa garden? Alam niyo ba ang Diyos? Sa tingin niyo, kailangan niya tayo? Ha? Sa tingin niyo, kailangan ng Diyos ang tao? Kailangan niya? Hindi. Tama? Kahit wala tayo, mag-exist sila. Tama? Dahil sila, may relasyon sila. Ang Diyos at ang anak. Tama? Yung pag-ibig na namamagitan sa kanila ay walang iba kundi ang banal na Espiritu. Tatlo sila. Ngayon, nag-decide sila na pumasok sa isang relationship sa tao. Ha? Nung nag-decide sila na pumasok sa relationship sa tao, nag-commit po sila. They committed everything to the end. Sa atin minsan, pag pumasok tayo sa relationship, pag ayaw natin, anong ginagawa natin? Ayaw na. Break na tayo. Ha? Pero ang Diyos, alam nyo ba? Yung nasira sa garden na relationship, ganon siya ka-committed. Gusto niyang ipagpatuloy yon hanggang sa kahuli-hulihan. Amen ba? At ito ang ginawa niyang solusyon. Dahil sa kasalanan, nawala yung relationship. Tama? Nag-break. Nakipag-break ang tao sa Diyos dahil sa kasalanan. Pero ang Diyos, determinado siya. Sabi niya, hindi pwede. Mahal ko yung mga yan. Kaya etong gagawin ko, sabi niya. Anong ginawa niya? Pinadala niya ang kanyang bugtong at nag-iisang anak. Para manumbalik ulit ang relasyon na yun. Tingnan natin to. Anong ginawa ni Jesus? Next. Basahin natin. Jesus gave
everything. Ano pong ibig sabihin ng Jesus gave everything? Binigay niya lahat. May naiwan ba? Wala. Bakit walang naiwan? Kasi buhay niya, ibinigay niya. Amen po ba? Binigay niya yung buhay niya sa'yo. At nung nagbigay siya, nangingi ba siya ng kapalit? Ha? Bigay ko sa'yo to pero bayaran mo. Sinabi ba niya yon? Siya ho yung Diyos na nagbigay na hindi nangihingi ng kapalit. Tayo minsan, bigyan lang tayo ng regalo. Feeling natin kailangan, regaluhan mo rin. Bigyan ka ng ulam. Gusto mo bigyan mo rin ng ulam. Pero ang Diyos, hindi ho siya nanghihingi ng kapalit. Binigay niya yung buhay niya. Amen po ba? Para maintindihan ho natin na maigi po yung good news. Ito po yung good news. Pangalawa, Jesus forsakes everything. Basahin natin. Sa Tagalog ay, ano sa Tagalog ng forsake? Isinantabi niya lahat. Ano yung finorsake niya? Hari siya ng mga hari. Tama? Nakaupo siya dun sa trono niya sa langit. Sinasampa siya ng mga anghel. Tama ba? Iniwan niya yun. Iniwan niya at pinanganak siya saan? Sa Sabsab. Nakapunta na ba kayo sa Sabsaban? Mabango ba? Buti nga kayo, pinanganak kayo sa ospital Ang Panginoon sa Sabsaban, pinanganak. Hari, pinanganak sa Sabsaban. He forsakes everything. Ano pang ginawa ng Panginoon? Jesus submits everything. Ano ibig sabihin pag sinabing Jesus submits everything? Parang sinabi niya, eto ako, kahit anong gawin niyo sa akin, isasubmit ko ang sarili ko sa inyo. Anong ginawa sa Panginoon? Sinampal-sampal, dinura-duraan, ininsulto-insulto, binugbog, hinampas, pinako, pinatay. Amen ba? Na para saan ho yan? Para saan? Para saan ho lahat yan, mga kapatid? Para saan yan? Para maintindihan ho natin. Para maligtas ka? Yun lang ba? It is for our best interest. Sa Tagalog, ginawa ho ni Kristo lahat yan para sa iyong kapakanan. Amen ba? Kaya kung nagdududa ka pa sa pagmamahal ng Diyos sa iyo, tingnan mo yan. Ako hindi ko kayang yung anak ko noon, pag makantila yung anak ko, tara, punta natin. Ganun tayo. Anak, sinong gumawa sa inyo na? Tara, puntahan natin. Pero ang ama, nung nandun, lahat ng galit ng Diyos sa kasalanan, ibinuhos niya kay Kristo nung siya'y nakapako sa krus. Kaya tinalikuran niya ang kanyang anak. Kaya ang sabi ni Jesus sa kanya, Ama, Ama, bakit mo ako pinabayaan? Para saan? Para sa akin. Para sa iyo. Para sa mga magiging anak mo. Naintindihan niyo po ba yun? Yung pagmamahal niya? Kaya sabi ko, grabe. Alam niyo po ba na sa survey, marami ho ang mga taong hindi naniniwala sa Diyos. Alam niyo kung bakit? Hindi nila naintindihan yung pagmamahal na yan. Mas gusto nilang kilalanin yung Diyos na makapangyarihan, yung Diyos na malaki, yung Diyos na malayo. Pero pag sinabi mong, ganyan ka kamahal ng Diyos, namatay siya para sa'yo, sabihin nila, what? Ano? Meron ba Diyos na ganyan? Meron. Amen ba? Yun ang Diyos na sinasamba natin. Kaya kung nagdududa pa tayo sa pagmamahal ng Diyos sa atin, tingnan natin si Kristo. Kasi siya ang daan. Nung ginawa niya yan,
Yung relasyon na nasira, bumalik na. Nanumbalik na. Amen ba? Okay. So ano po yung mga practical na gagawin po natin? Okay? Paano pa natin lubos pang kikilalanin ang ating Diyos? Kasi habang nabubuhay ka, kikilalanin mo siya. No? Una, believe in His love. Maniwala ka sa Kanyang pagmamahal sa iyo. Maniwala ka. Amen? Ano sabi niya dito? I have loved you with an everlasting love, therefore I have drawn you with loving kindness. Alam niyo ba ibig sabihin ng everlasting? Everlasting. Ano ibig sabihin ng everlasting? Walang hanggan, walang katapusan, hindi nagbabago. Okay? Kunwari, ngayon, pansin nyo, sa paligid, tinan nyo. May araw ba? Ha? Magkamali kayo, meron. Diba? May araw. Punta ka doon sa tuktok ng ulap, makikita mo nandun ang araw. Ang araw, hindi siya tumitigil na sumisikat. Amen ba? Kaya lang hindi nakakarating sa iyo yung araw kasi merong ulap. Tama? Yung araw, it's like the love of God. It never stops shining. Amen ba? Kaya lang, yung ulap, yun yung unbelief mo. Yung hindi mo pananalig. Kaya hindi mo mararamdaman yung pagmamahal ng Diyos sa'yo. Tama? Parang ngayon, walang init, malamig. Pero nandun yung araw. Kaya natin hindi nararanasan yung init kasi merong ulap. Ang ibig mo sabihin dito, wala kang magagawa para pigilan ang pag-ibig ng Diyos sa iyo. Pero may magagawa ka na putulin mo ang iyong sarili sa pag-ibig niya sa iyo. Sa pamamagitan ng, unbelief. Sabihin natin unbelief. Yung kawalan mo ng pananalig na iniibig ka ng Diyos. Amen ba? Yun ang problema. Don't you know that God would judge the world not because of sin anymore, but because of unbelief? Alam niyo ba yun? John chapter 3 verse 18. Basahin niyo yun. Ang sino mang nanalig kay Kristo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Di ba sabi niya? Kung nanalig ka, hindi ka na mapaparusahan, umahatulan. Pero kung hindi ka nananalig, ayun pa lang, may hatol ka na. Unbelief. Sabihin natin, unbelief. Yan ang cancer sa buhay ng tao, yung pagdududa at kawalan ng paniniwala o pananampalataya. Saan ba naliligtas ang tao, di ba? Tayo'y naligtas sa pamamagitan ng ano? Ng ano? Pananampalataya. Amen? Sabi ng Bible, there's nothing that can separate you from His love. Kung babalikan ko yung buhay ko at buhay namin mag-asawa, nung kami nakatira pa sa isang maliit na lugar doon sa Paranaque, ganito kaliit. Paano kami tinawid ng Panginoon sa panahon na kami po ay salat? Paano po nag-provide ng Panginoon ng pag-aaral, ng perang pagpapaaral ng aking mga anak? Hindi ko ma-imagine, hindi ko alam kung saan ako kumuha. Wala naman ako. May trabaho ba ako na parang pumapasok na 8 to 5? Wala. Ang trabaho ko, nagpipinta, painter, tapos, biglang may bibili ng painting ko. Sino nagpapadala ng bibili ng painting ko? Sige. Yung asawa ko may konting negosyo. Kaya sabi ko sa mga anak ko, anak, bless tayo. Kasi yung mga magulang nyo hindi pumapasok sa trabaho. Nagtatrabaho pero hindi pumapasok like 8 to 5 or kailangan mag-abroad.
Nakita ko yung buhay ang aking Ama. Buhay ang Diyos Ama ko. Amen ba? Maraming panahon na pinakita niya sa akin ang attributes niya. Kaya naniniwala ako. Amen ba? Naniniwala ako na ang aking Ama ay ang Diyos. Amen ba? Pangalawa, okay? Spend time with Him. Spend time with Him. Sa isang relasyon, para lumago, the more you spend with someone is the more you get to know the person. Tama ba? The more na nag-spend ka ng time mo sa isang tao, the more na nakikilala mo. Tama ba? Okay, sino ho yung umaattend sa mga cell groups dito? Taas nga yung kamay. Yan. Pag umaattend kayo ng cell groups nyo, yung mga natututunan nyo doon, nakakatulong sa inyo. Tama? Umaattend kayo ng service, yung mga tinuturo ng mga pastor, natututo kayo. Tama? Pero there's nothing like having the first information mismo kay God. Amen? Kaya yung devotion po natin, hindi po yan parang ritual. Ang ibig sabihin ng devotion mo, ay panahon mo na i-spend mo sa iyong Ama. Amen ba? Ako, unconventional po yung aking pamamaraan. When I drive, pero mga panahon na pupunta ko sa ilalim ng puno at I just wanna listen. Kaya ako pag meron nagsasabi na, Clarence, sabi ni God, Clarence, merong word na sinabi ni God sa akin na sasabihin ko sa iyo. Ako parang, ba't di na lang niya sabihin sa akin diretsa? Ba't sa iyo pa? Dahil pag sinabi niya sa iyo, i-confirm ko pa yan, sabi ng Bible. You have to confirm the Spirit. You have to test the Spirit. Huwag basta-basta maniniwala. Kasi pwede siya magkamali. Right? Kaya napakadelikado pag binabanggit po natin yung word na yan. Sabi ni Lord, make sure na sinabi ni Lord yan. Dahil kung hindi, you're using the name of God in vain. Amen? Pero minsan, kaya si God gumagamit ng ibang tao para sabihin sa iyo kasi ikaw wala ka ng oras. Hindi ka na rin nakikinig. Kaya minsan gumagamit na siya ng tao para sabihan ka. Di ba? Sa panahon natin ngayon, ano bang panahon ngayon? Panahon ng mga text, gadgets. Yan ang mga kalaban natin. Meron akong nakita magpamilya doon sa ATC. Yung tatay, makain. Yung tatay, tinitingnan niya yung laptop niya. Yung nanay, nilalaro yung iPad. Yung anak, nakikinig ng iPod. Yung isang anak, text, naglalaro sa text. Kaya, disconnect to connect. Minsan mag-disconnect po tayo sa mga gadget na yan para makakonekta tayo sa Panginoon. Merong isang restaurant, sinabi nakita niyo yung pinost ni Gerald sa Facebook? Sabi niya, dito wala kaming wifi. Kausapin mo yung kaharap mo. Kasi pag pupunta sa isang lugar, may wifi ba dito? Meron. O pag may wifi yun, ganun na lang sila. Hindi sila nag-uusap. Kaya nakita nyo kung paano ka-challenging yung ating panahon ngayon? Yung mga cellphone na yan. Kuya, may girlfriend ako. Talaga? Paano mo naging girlfriend? Sa chat. Saan siya? Sa Canada. May nagbo-boyfriend, naging girlfriend sa text. Kilala mo ba yan? Baka mamaya rapist yan, o kaya hold-upper yan, o kidnapper yan. Yung mga pa-I love you niya dun sa text, I love you.
You're so beautiful. Hindi totoo yan. Dapat pag nagsasalita, titingnan mo siya sa mata. Amen ba? Huwag kayong madadala sa pambobola. Kaya doon sa amin, yung mga young people, bawal ang boyfriend doon. Alam niyo, bawal din ba dito? Bawal din ba dito? Bawal doon. Ha? Walang MU doon, yung mga young people doon. Ikilalanin mo muna, pagdating ng panahon, at siya na ibibigay ng Panginoon sa'yo, pakasalan mo na. Ganon yun. Hindi trial and error. Okay ba yun? Ha? Now, the goal, bertan na ba ako? Batuhin nyo lang ako ng kamatis pagka ano ha. Pagka sumusobra na ako sa oras. The goal, ang goal po ng spending time with God is to be intimate with God. Sabihin, to be intimate. Dahil you can be good church people, you can be nice church people, you can be hardworking church people, but not intimate people to God, to your Father. Ano ba? You can create a religion that can make a relationship with God respectfully, but not intimately. Medyo controversial po yung sinabi ko. Pwede mong nire-respeto ang Diyos, pwede kang polite sa Diyos, pero hindi ka intimate sa Diyos. Pwede ba yun? Pwede, di ba? Tama? Pwede mong igagalang ang Diyos, pero hindi ka naman intimate sa Diyos. Parang sa ano? Mano po, ginagalang mo. Tama? Pero close ka ba? Nag-gets pa natin yun? Ang goal niya, sabi niya, behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and open the door, I will, sabi niya, come into him and dine with him and he with me. Ano po yan? Larawan yan ng isang intimate na relasyon. Magagawa ng Diyos ang lahat. Kaya niyang kunin yung mga cellphone mo. Huwag naman. Kaya niyang kunin yung mga iPad mo. Yung anak ko, nahulog yung cellphone niya sa ano. Mahilig siya magtutugtog sa banyo. Nahulog yung cellphone niya dun sa ano. Sa balde na may tubig. Katapusan mo na. Kala mo, ibibigit ang cellphone mo. Kayang kunin ng Diyos ang lahat sa iyo. Amen ba? Pero merong isang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos sa iyo. Alam niyo kung ano yun? Hindi kanya kayang puwersahing mahalin mo siya. Tama ba ko? Yan ang hindi kayang gawin ng Diyos. Sa isang relasyon, pwede mo sabihin, uy, sige na, love mo na ako. Pwede ba yan? Sa isang relationship, it's a relationship bonded by a mutual response towards one another. Hindi ba? Tama? Hindi mo pwedeng i-dictate sa isang tao na mahalin mo ako. Hindi. Tama? Kaya sabi ni God, nasa labas lang ako ng pintuan ng puso mo, kumakatok. Pag pinagbuksan mo ako, sabi niya, papasok ako, magsasalo tayong dalawa. Hindi niya sinabing, sipahin ko yung pintuan para makapasok ako. Sinabi ba niya yan? Hindi. Nasa labas lang siya. Depende sa'yo kung bubuksan mo ang pintuan. Amen ba? God cannot force you to love Him. Hindi niya kaya yun, mga kapatid. But God wanted you to respond with love.
Titingnan natin yung ginawa ni Kristo at yun ang magiging batayan natin sa pagtugon natin sa Diyos na may pagmamahal. Amen? Okay? Pangatlo, submit to Him in obedience. Ha? Submit? Parang allergic ako dyan sa submit. Ayoko mag-submit. Gusto ko silang mag-submit. Ha? Di ba meron tayong sinasabi, Daddy knows best? Tama? Ha? Sabi ni Jesus, yung daw masamang tatay, masama na siya, pero hindi daw siya magbibigay ng ahas sa kanyang anak. Marunong daw siya magbigay ng mabubuting bagay sa kanyang anak. Walang tatay ho na, alam niyo yun, merong kabutihan sa puso ng tatay. Although, may mga bagay na, I don't know, for some reasons, may mga tatay na minumulestya nila yung kanilang sariling anak. I don't know bakit nangyari yon. Pero ang tatay po natin sa langit, He knows the best for you. Pag sinabing best, meron mo bang higit sa best? Ha? Ano mas maganda pa sa best? Wala na, di ba? He wanted to give you the best life. He wanted to give you the best career. He wanted to give you the best partner. Kaya huwag ka magmamadali. Pag wala kang boyfriend, hindi na katapusan ng mundo. Wala kang girlfriend. Ang tatay mo sa langit ang nakakaalam ng pinaka-best na ibibigay niya sa'yo. That's why I have the best. Marami ako naging girlfriend noon. Mas marami si Leo. But God gave me the best. Ha? Kaya huwag tayong mamili. Pag tayo mamili, palpak ang pili natin. Hayaan natin si God ang mamili. In other words, maghintay ka, iha. Ha? Kahit gaano kagwapo yan, sabi ng Bible, huwag kang makipamatok sa hindi mo kapanampalataya tapos. Amen ba? Eh brother, parang love din naman niya si Lord eh. Sisiran ko na lang siya kay Jesus para maging Christian siya. No, not applicable, ika nga. Sorry ka na lang. Di totoo yan. Now, ito pa isang statement ko. There's nothing that you can do to make God love you more or less. Hindi ibig sabihin na pastor ka, hindi ibig sabihin na naglilingkod ka sa church, o nagsiserve ka, o nagpipray ka lagi, mas mahal ka ni Lord. Hindi totoo yun. Amen ba? Kaya huwag kang magsiserve ng motivation mo para mas love ka ni God. Hindi ibig sabihin na pastor ako, mas love ako ni God kaysa sa inyo. Mali ho yun. Ang Diyos walang partiality ho yan. Dahil kung ganun po ang Diyos, malamang hindi ako yung pinili niya. Baka kasi mas maraming magagaling sa akin. Pipiliin niya yung magagaling. Tama? Bakit ko sinabi yun? Na you cannot, that there's nothing that you can do to make God love you more. Alam niyo kung bakit? Basahin natin yan. God demonstrates His own love towards us in that while we were still what? Sinners. Ano nangyari? Christ died for us. Hindi mo pa siya kilala, mahal ka na niya. Hindi mo pa siya minahal, mahal ka na niya. At yung pagmamahal niya, di ba sabi niya, everlasting. Hindi nagbabago. Kaya huwag kang may insecure sa mga kasamaan mo sa church. Siguro mas paborito ni Lord yun. Diba?
Kasi pinagpapala siya, mas paborito siya ni Lord. Hindi. Pareho kayong mahal ni Lord. Amen ba? Hindi nagbabago pagmamahal niya. Wala ako sa sukatan ng galing. Pansinin niyo to. Minahal ka niya, even kahit na nung ikaw ay, ano sabi niya? Makasalanan pa. So, ibig sabihin, merong panahon. Tama? Na ikaw ay makasalanan pa. So, ibig sabihin, time's up. Ibig sabihin, okay na, malapit na. Mga 3 oras na lang. Okay, so ibig sabihin po, nung wala to na yun. Bilisan natin. Okay. Nung we were still sinners, ibig sabihin, merong din panahon na hindi ka na sinners. Tama? Tama? While we were still sinners. Ang tawag sa iyo ng Panginoon no, nung hindi mo pa kilala si Jesus, sinner ka. Tama? Pero ngayon nakilala mo na si Jesus, ang tawag na niya sa iyo ay anak ka na niya. Tama ba? Kaya wala na nga akong word na parusa sa Bible sa mga anak niya eh. Alam niyo kung anong meron doon? Discipline. Amen? He doesn't punish his children, but he disciplines his children. Amen ba? So yun po yung time out. The Bible says, we love because He first loved us. Mamahal tayo kasi Siya yung unang nagmahal. Huwag ka mayabang na, hindi. Siya ang unang nagmahal sa'yo. Okay, last na lang. John 15:34 to 35. Wala yata dyan, pero babasahin ko to. Sabi ni Jesus, a new commandment I give to you, that you love one another as I have loved you, that you also love one another. Sabi niya, by this all will know that you are my disciples if you have love for one another. Sana hindi po tayo yung mga tao na, grupo ng tao na kilala na magagaling mag-worship, magagaling magbasa ng Bible. Hindi po yun yung batayan ng disciples ni Jesus. Ang sabi niya, they will know that you are my disciples by your love for one another. Hindi sa ganda ng mga sermon natin o sa ganda ng programa natin, hindi po doon. Ang pinakamahalaga para maniwala ang mundo na tayo po nga ay talagang mga alagad ni Kristo, alam nyo, makita nila na mayroong pagmamahalan sa atin. Amen? Pag hindi nila makita yon at magagaling lang tayo magbasa ng Biblia, magagaling lang tayo magkakanta, magtataas ng kamay, pwede tayo, wala tayong pagmamahalan sa isa't isa, tawag doon ay religious tayo. Religious lang tayo, mga kapatid. Amen ba? Dahil ang sabi ni Jesus, by their love for one another. At ang kapangyarihan mo para magmahal ay nakaungkat o nakadikit sa pagkaintindi mo kung paano ka minahal ng Diyos. Amen ba? Yung nare-receive mo na pagmamahal mo sa Diyos, ibabahagi mo yun sa ibang tao. Pag hindi mo binabahagi yun, bahala ka sa buhay. Diba? Amen? Kan si Alex. I wanna sing a song. You know the song, Faithful Father? Yung kinanta natin kanina. Let's all stand.